Nababagay lang sa paralisadong biyenan ang tira-tirang pagkain sa bodega. Sa gitna ng maranyang party, sa itaas, nakasubsob si Doña Remedios habang pinupulot ang mga buto ng manok sa malamig na semento. Ang walang hiyang si Clarice ay sumampal ng masakit na salita. Busy si Crisanto sa pag-akap sa akin. Walang oras ang anak mo sa ulyaning tulad mo. Ngunit hindi niya alam, ang nakatagong kamera ay pinalalabas na ang kanyang kalupitan sa malaking screen sa harap ng alta sosyedad. Walang luha itinaas ni Doña Remedios ang kanyang ulo. Tapos na ang pagpapanggap. Oras na para singilin ko kayo. Paano wawasakin ng reyna ng Pampanga ang mga nagkanulo sa kanya? Pinapanood ko ang sarili kong mga daliri kulubot. At tila ba mga tuyong sanga ng punong kahoy na walang buhay, habang pinupunasan ko ang mukha ng aking anak sa lumang larawan na may basag na salamin. Nakaupo ako sa malamig at madilim na sahig ng bodega, kung saan ang tanging liwanag ay nagmumula sa maliit na siwang ng pinto sa itaas. Ubusin mo yan, Mama. Huwag kang maarte. Dahil mas masarap pa nga yan kaysa sa mga kinakain mo noon katulong ka pa sa Pampanga. Ang boses ni Clarice ay tila ba talim ng kutsilyo na humihiwa sa katahimikan ng silid. Inihagis niya sa harap ng aking lumpong mga binti ang isang plastik na plato na naglalaman ng mga buto-buto ng manok at nanigas na sar sa mga tira, mula sa marangyang handaan sa itaas para sa anibersaryo ng kumpanya ng aking anak. Ang tunog ng kanyang matutulis na sapatos na tumatama sa semento ay tila ba nagmamarka ng bawat segundo ng aking paghihirap. Mula sa itaas, naririnig ko ang tawanan ng mga mayayamang panauhin, ang marahang tugtog ng biolin at ang kalansing ng mga mamahaling baso ng alak. Lahat ng iyon ay binuo ko. Lahat ng iyon ay galing sa pawis dugo at sa lupang ibinenta ko sa probinsya upang makatapos si Crisanto at maging bilyonaryo. Ngunit narito ako ngayon itinapon sa ilalim ng lupa. Itinuturing na isang basurang ikinakahiya. Huwag mo akong titingnan ng ganyan, Mama. Bulong ni Clarice habang nakayuko sa akin, ang mabangong amoy ng kanyang mamahaling pabango ay hindi sapat upang itago ang nangsasabotahing amoy ng kanyang bulok na ugali. Kung hindi dahil sa akin, baka matagal ka nang ipinamigay ni Crisanto sa ampunan. Napakabusi ng asawa ko para sa isang pabigat na tulad mo. Kaya magpasalamat ka dahil pinapakain pa kita. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na asul na tableta at marahas na inilagay ito sa aking nanginghinig na palad. Ito ang gamot na nagpapatulog sa akin sa tuwing may okasyon sa bahay. Ang gamot na nagpapalabo ng aking isip upang magmukha akong ulyanin sa harap ng aking anak. Inumin mo yan, na yun din, bago pa bumaba si Crisanto para tingnan ka. At huwag mong subukang magsumbong. Alam mo naman kung ano ang kaya kong gawin sa mga natitira mong gamit mula sa Pampanga, hindi ba? Ang bawat salita niya ay isang ginitkit na banta, isang galamay ng gaslighting, na nagpaparamdam sa akin na ako ay walang silbi at walang kapangyarihan. Ngunit sa sandaling iyon, habang tinititigan ko ang asul na gamot sa aking palad, may isang bagay na tuluyang nabasag sa loob ko. Hindi ito ang aking puso, kundi ang aking kahangalan. Ang mga taon ng aking tahimik na pagtitiis, ang aking paniniwala na ang aking sakripisyo ay magdadala ng kapayapaan sa aking pamilya, lahat ng iyon ay naglaho na parang abo. Ang pagiging martir ay hindi kabayanihan. Ito ay isang imbitasyon para sa mga mapang-abuso na tapakan ang iyong pagkatao. Hindi ako umiyak. Walang kahit isang patak ng luha ang lumabas sa aking mga mata. Ang init ng galit sa aking dibdib ay mabilis na napalitan ng isang malamig at kalkuladong pakiramdam. Ang aking isip na dati ay puno ng pangamba ay biglang naging kasing linaw ng kristal. Tumingala ako kay Clarice. Pinilit ko ang aking mga labi na gumawa ng isang marahang ngiti, isang huwad na ekspresyon na alam kong gustong-gusto niyang makita upang mapatunayang ang kanyang tagumpay. Salamat, Clarice. Napakabuti mong may bahay sa aking anak. Marahan kong sinabi. Ang aking boses ay patag
at walang emosyon kasing lamig ng semento sa ilalim ng aking katawan. Bahagyang kumunot ang noo ni Clarice, tila nagtataka sa kawalan ng takot sa aking mga mata. Ngunit ang kanyang kayabangan ang nanaig. Kinuha niya ang aking baso ng tubig, inilagay sa aking harap, at mabilis na tumalikod. Ang pinto ng bodega ay muling sumara, at ang tunog ng susi na umiikot sa kandado ay umalingaw-ngaw sa silid. Nang masiguro kong wala na siya, dinala ko ang aking kamay sa aking bibig at iniluwa ang asul na tableta na itinago ko lamang sa ilalim ng aking dila. Itinapon ko ito sa sulok ng silid kung saan nagkukubli ang mga insekto sa dilim. Gamit ang aking mahihinang siko, kinaladkad ko ang aking paralisadong katawan patungo sa ilalim ng aking maliit na higaan. Doon sa pinakamalalim na bahagi ng bodega ay nakatago ang isang lumang lata ng biskwit na kalawangin na. Sa loob nito, hindi mga lumang sulat ang naroroon, kundi ang aking unang hakbang sa pagbawi ng aking buhay. Kinuha ko ang lumang analog na telepono na lihim na ibinigay sa akin ni Mayumi 2 linggo na ang nakalilipas. Mabilis kong pinindot ang nag-iisang numero na nakasave dito. Nang marinig ko ang boses sa kabilang linya, ang aking mga salita ay maikli matalim at walang bakas ng pag-aalinlangan. Mayumi, simulan na natin. Narinig ko ang marahang pag-ikot ng hawakan ng pinto, kasunod ng mahabang buntong hininga ng mga kinakalawang na bisagra sa dilim. Hindi ko kailangang lumingon upang malaman kung sino ang dumarating. Ang mabibigat na yabag ng mga sapatos na gawa sa mamahaling balat ay pamilyar sa aking mga pandinig. Si Crisanto, ang aking nag-iisang anak. Babe, dahan-dahan lang. Baka nagpapahinga pa si Mama. Bulong ng isang boses na kasing tamis ng pulot, ngunit kasing talim ng lason. Si Clarice. Mabilis kong inayos ang aking sarili sa ibabaw ng manipis na kutson. Hinayaan kong lumaylay ang aking ulo sa gilid, pinatuyo ang aking mukha mula sa anumang emosyon, at pinasabog ang aking buhok upang magmukha akong isang matandang tuluyan nang nawawala sa sariling kaisipan. Ito ang papel na gusto nilang gampanan ko. Ito ang papel na magbibigay sa akin ng oras. Bumukas ang pinto at ang liwanag mula sa pasilyo ay tumama sa aking mga mata. Sumunod doon ang anino ng aking anak na nakatayo, matangkad. Ngunit tila ba may mabigat na pasanin sa kanyang mga balikat? Mama! Tawag ni Crisanto, ang kanyang boses ay puno ng pagod at guilt. Bakit dito ka matutulog, Clarice? Bakit nasa bodega si Mama? Bago pa man ako makasagot, o bago pa man mapansin ni Crisanto, ang plastik na plato ng mga tirang pagkain sa sulok, ay mabilis nang lumapit si Clarice sa kanyang tabi. Humawak siya sa bisig ni Crisanto. Ang kanyang mga mata ay biglang napuno ng mga luha na tila ba may sariling gripo na handang bumukas sa bawat pagkakataon. Babe, please, huwag mo akong husgahan agad. Umiiyak na pagsusumamo ni Clarice habang ipinapakita ang kanyang braso na may maliit na pulang gasgas isang sugat na alam kong siya mismo ang gumawa gamit ang sarili niyang kuko bago sila bumaba. Sinubukan ko siyang pakainin sa taas, pero bigla na lang nagwala si Mama. Itinapon niya ang pagkain at kinalmot niya ako. Natatakot ako, Crisanto, baka saktan niya ang sarili niya kung iiwan ko siya sa malaking kwarto ng mag-isa habang naglilinis ang mga katulong. Tiningnan ko ang gasgas sa kanyang braso. Pagkatapos ay tumingin ako sa aking sariling mga kamay na halos walang lakas na humawak. Kahit ng isang kutsara, paano pa kaya ang mangalmot ng isang taong masigla? Ngunit sa mata ng aking anak, ang luha ng kanyang magandang asawa ay mas matimbang kaysa sa lohika. Mama, totoo ba ito? Tanong ni Crisanto. Lumapit siya sa akin at lumuhod sa gilid ng aking higaan. Hinawakan niya ang aking malamig na kamay. Bakit mo ginagawa ito kay Clarice? Ginagawa naman niya ang lahat para alagaan ka. Tumingin ako ng diretso sa mga mata ng aking anak. Ang lalaking ito na dinala ko sa aking sinapupunan ng 9 na buwan, ang batang binuhat ko sa aking mga bisig habang naglalakad ako sa ilalim ng ulan sa Pampanga. Upang makatipid sa pamasahe ngayon, ay nakatayo sa harap ko bilang isang estranjero.
isang estrangerong bulag sa katusuhan ng babaeng pinili niyang makasama. Hindi ko hinayaan na makita niya ang pait sa aking puso. Sa halip, hinayaan ko ang aking mga mata na mawala ng pokus. Tumingin ako sa kisame, itinuro ang isang sulok na walang laman at nagsalita sa isang pautal-utal na tinig na, tila ba nakakakita ako ng mga multo ng nakaraan? Ang mga palay, Krisanto. Ang mga palay sa Pampanga, kailangan na nating anihin. Baka bahain. Bulong ko, hinigpitan ko ang hawak sa kanyang kamay, ngunit hinayaan kong manginig ang aking katawan. Babesy, giit ni Clarice, mabilis nang inilayo si Crisanto sa akin na tila ba ako ay isang mapanganib na hayop na may nakakahawang sakit? Lumalala na ang demensya ni Mama. Hindi na niya alam ang sinasabi niya. Nung isang araw nga, sinubukan niyang uminom ng sabon sa banyo kung hindi ko pa siya napigilan. I am doing my best, Crisanto, but I am so tired. Natatakot ako para sa kaligtasan nating lahat. Yumuko si Crisanto. Ang kanyang mga daliri ay isinuksop niya sa kanyang buhok. Ang kanyang katahimikan ay puno ng bigat. Alam kong mahal niya ako, ngunit alam ko rin na mas mahalaga sa kanya ang kanyang reputasyon, ang kanyang kumpanya, at ang kapayapaan sa kanyang marangyang tahanan. At si Clarice, tulad ng isang mahusay na manlalaro ng ahedres, ay alam kung aling bahagi ng puso ni Crisanto ang dapat pigaan. Lahat na lang ng doktor sinubukan natin, Clarice. Bulong ni Crisanto, ang kanyang boses ay basag. Pero walang nangyayari. May kakilala akong espesyalista sa isang pasilidad sa Tagaytay. Mabilis na singit ni Clarice, ang kanyang mga mata ay kumislap sa ilalim ng mga pekeng luha. Isang tahimik na lugar. Doon may mga profesional na mag-aalaga sa kanya bawat oras. Mas makakabuti yon sa kanya, babe. At para na rin sa atin. Para makapag-focus ka sa kumpanya. Isang malamig na hangin ang tila dumaan sa aking likuran. Ipatatapon ako sa isang pasilidad sa malayo kung saan wala nang makakakita sa akin, kung saan mas madali para kay Clarice na tuluyan akong burahin sa mundong ito nang walang nakakapansin. Tumingin si Crisanto sa akin, may huling sulyap ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Mama, papayag ka ba? Para sa ikabubuti mo rin naman ito. Hindi ako sumagot gamit ang galit. Tumingin lamang ako sa kanya. Ibinalik ang aking paningin sa basag na larawan sa aking tabi at nanatiling tahimik. Ngunit sa ilalim ng aking katahimikan, ang aking isip ay nagsimula ng bumuo ng isang bagong plano. Kung binala ako ng aking anak sa hukay na ito, ako ang sisiguradong siya rin ang magiging huling makakaahon mula rito. Sige, sa wakas, ay sabi ni Crisanto. Tumayo siya at hindi na tumingin muli sa akin. Ayusin mo ang mga papeles, Clarice. Ilipat natin si Mama sa susunod na linggo. Isang tagumpay na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Clarice bago niya muling isinara ang pinto, iniwan akong muli sa kadiliman. Ngunit ang hindi nila alam, ang isang linggong iyon ay sapat na upang gumuho ang kanilang binuong kaharian ng kasinungalingan. 2:00 ng madaling araw. Ang buong mansyon ay nakalubog sa isang malalim at nakatutulig na katahimikan. Sa loob ng bodega, ang tanging kasama ko ay ang amoy ng lumang papel at ang malamig na simoy ng hangin na pumapasok sa maliliit na siwang ng bintana. Ngunit sa kadiliman, ang aking isip ay mananatiling gising. Narinig ko ang marahang paggalaw ng bakal sa labas ng pinto, ang manipis na tunog ng susi na iniiwasang gumawa ng anumang ingay. Dahan-dahang bumukas ang pinto, sapat lamang upang makapasok ang isang payat na anino na may dalang malaking basahan at basurahan. Si Mayumi. Mabilis niyang isinara ang pinto at itinulak ang lock mula sa loob. Lumuhod siya sa tabi ng aking higaan, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala at galit habang tinitingnan ang aking estado. Doña Remedios. Bulong niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Patawarin niyo ako kung ngayon lang ako nakapasok.
Binabantayan ni Clarice ang bawat kilos ng mga katulong buong araw. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Ang kanyang mga daliri ay magaspang tulad ng sa akin noong ako ay nagtatrabaho pa bilang katulong sa Pampanga. Huwag kang humingi ng tawad, Mayumi. Ang presensya mo rito ay sapat na. Ngunit, bakit mo ibinubuwis ang trabaho mo para sa akin? Tumingin siya sa akin ng diretso may matatag na tekstyo sa kanyang mga mata. Dahil kung hindi dahil sa inyo, 10 taon na ang nakalilipas sa guwagwa na matay na ang ina ko sa sakit at hindi ako nakatapos ng pag-aaral. Kinalimutan na ng anak ninyo ang utang na loob niya sa inyo. Ngunit ang pamilya ko, hindi kailanman makakalimot. Narito ako upang bayaran ang kabutihan mo. Isang mainit na pakiramdam ang dumaan sa aking dibdib. Sa gitna ng bahay na ito na puno ng karangyaan, ngunit salat sa pagmamahal ang isang simpleng katulong pa, ang nakakaalala ng tunay na kahulugan ng utang na loob. Isang linggo na lang, Mayumi. Malamig kong pahayag. Iniiwas ang maapektuhan ng emosyon ang aking pag-iisip. Gusto akong itapon ni Clarice sa Tagaytay upang tuluyan na niyang makuha ang lahat ng pagmamay-ari ni Crisanto. Hindi natin pwedeng hayaang mangyari yon. Nakahanda na ang lahat, Doña Remedios. Bulong ni Mayumi habang binubuksan ang ilalim ng kanyang basahan. Mula doon, naglabas siya ng 2 maliit na itim na aparato, mga spy camera, na kasing liit lamang ng pindutan ng damit, ngunit may sariling linya ng koneksyon sa internet. Bumili ako nito gamit ang naipon kong pera. Ang isa ay ilalagay natin dito sa bodega para mahuli ang bawat pagmamaltrato niya sa inyo. Ang isa naman, ilalagay ko sa master bedroom, sa tapat ng vault kung saan niya itinatago ang mga ninanakaw niyang pera at dokumento. Napatingin ako sa maliit na lens ng camera. Ang teknolohiyang ito ang magiging pultahan ng kanyang pagbagsak. Si Clarice ay masyadong kampante dahil naniniwala siyang ako ay isang lumpo at ulyanin na walang kakayahang lumaban. Ang kanyang sariling kayabangan ang magiging pinakamalaking bulag na bahagi sa kanyang mga plano. Tiyakin mo na nakatago yan ng maayos, Mayumi? Paalala ko habang pinagmamasdan siya na umaakyat sa isang lumang silya upang ilagay ang kamera sa loob ng isang kinakalawang na ilawan sa kisame. Ang mga taong tulad ni Clarice, kapag pakiramdam nila ay walang nakakakita, doon lumalabas ang kanilang tunay na pagkatao. Kailangan natin ng malinaw na ebidensya, mga salita, aksyon, at ang kanyang mga plano laban sa kumpanya ni Crisanto. Opo, Doña Remedios. Bukas na bukas din magsisimula ng mag-record ang mga ito sa aking telepono. Sagot ni Mayumi habang dahan-dahang bumababa mula sa silya. At kapag nakuha na natin ang lahat, ipakikita natin ito sa buong mundo. Ngunit bago pa man makahinga ng maluwag si Mayumi, biglang nanginginig ang hawakan ng pinto mula sa labas. May isang taong nagtatangkang magbukas nito. Mabilis na pinatay ni Mayumi ang maliit na ilaw ng kanyang flashlight. Natigilan kami sa gitna ng kadiliman. Ang tunog ng mga yabag sa labas ay mabigat at mabilis. Hindi ito ang dahan-dahang lakad ng isang katulong. Ito ang matitigas na hakbang ng isang taong galit at may hinahanap. Mayumi, nasa loob ka ba? Ang boses ni Clarice ay umalingaw-angaw sa kabila ng pinto, puno ng hinala at paghihinala. Sino ang kausap mo dyan sa loob ng ganitong oras? Tumingin sa akin si Mayumi. Ang kanyang mukha ay namumutla sa takot. Kung mahuhuli siya rito na may dalang mga aparato, magtatapos ang lahat bago pa man magsimula ang aming laban. Inabot ko ang kanyang kamay, piniga iyon, nang mahigpit at tumingin sa kanya, gamit ang isang mata na puno ng malamig na determinasyon. Yumuko ako, at kinuha ang isang basag na baso sa tabi ng aking higaan. Inihagis ko ang hawak kong baso sa direksyon ng pader na malapit sa pintuan. Ang matalim na tunog ng pagkakabasag ng salamin ay bumiyak sa katahimikan ng gabi kasunod ng aking malakas at pautal-utal na pagsigaw sa wikang Kapampangan. Ulan babaha ang bukid, Mayumi. Iligtas mo ang mga palay natin. Sumigaw ako ng paulit-ulit habang niyayanig ko ang aking paralisadong mga binti
at pilit na ibinabagsak ang aking katawan sa gilid ng higaan. Dahil sa gulo at ingay na aking ginawa, mabilis na pumasok si Clarice gamit ang sarili niyang susi. Bumukas ang pinto at doon niya ako nakitang nakahandusay sa sahig, nanginginig, habang si Mayumi naman ay nagpanggap na kakapasok lamang. Mula sa kabilang pinto ng kusina na may dalang basahan kunwari, ay gulat na gulat din sa nangyayari. Anong nangyayari rito? Sigaw ni Clarice, ang kanyang muka ay puno ng pandidiri, habang nakatingin sa mga basag na bubog sa paligid ko. Mayumi, bakit narito ka sa ganitong oras? Narinig ko po pasing nagwawala si Doña Remedios, ma'am. Mabilis na sagot ni Mayumi. Yumuko siya upang itago ang kanyang takot. Akala ko po kung ano nang nangyari. Tumingin si Clarice sa akin. Humagalpak siya ng tawa, isang malamig at mapanghamak na tawa ng isang taong naniniwalang nagtagumpay na siya ng tuluyan. Lumapit siya sa akin at tinapakan ng isa sa mga basag na bubog gamit ang kanyang sapatos. Talagang tuluyan nang nasira ang ulo ng matandang ito, sabi ni Clarice habang nakatingin sa aking nanginginig na katawan. Mayumi, linisin mo ang kalat na ito, at ikaw matanda, magpasalamat ka, at sa susunod na linggo ay sa mental hospital ka natitira. Doon pwede kang sumigaw hanggang sa mapatid ang hininga mo. Umalis siya ng mayabang tiwala na ang aking demensya ay lumalala na araw-araw. Nang sumara ang pinto, marahan akong itinayo ni Mayumi. Tumingin kami sa isa't isa ng may lihim na ngiti. Ang unang panganib ay nalagpasan namin at ang tiwala ni Clarice ay mas naging bulag. Lumipas ang 3 araw. Ginamit ko ang bawat pagkakataon upang magpanggap na ganap ng walang isip. Sa tuwing pumapasok si Clarice sa bodega upang asarin ako, tumitig lamang ako sa hangin, naglalaway ng kaunti at bumubulong ng mga walang kabuluhang salita. Dahil dito, naging kampante siya. Naging kampante siya na gawin ang kanyang mga lihim na transaksyon sa loob mismo ng aking silid sa paniniwalang wala akong kakayahang makaunawa. Isang hapon, pumasok si Clarice na may dalang isang makapal na folder at ilang piraso ng mamahaling alahas na alam kong pagmamay-ari ko noong pumanaw ang aking asawa. Inilapag niya ang mga ito sa lumang lamesa sa tapat ko. Tingnan mo ang mga itong matanda. Pang-aasar niya habang hinahawakan ang isang gintong kwintas na may pendant na brilyante. Sabi ni Crisanto, para sa iyo raw ito, pero sa akin na ang lahat ngayon. Ibebenta ko ang mga ito para pandagdag sa bago kong kondo sa Makati. Hindi ako kumibo. Nanatili akong nakatitig sa pader, ngunit ang aking mga mata ay nakatutok sa maliit na ilawan sa kisame, kung saan ang spy camera ni Mayumi ay tahimik na nagre-record ng bawat kilos at bawat salita niya. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Sinagot niya ito ng may malanding tono, isang boses na hindi niya kailanman ginagamit kapag kausap ang aking anak. Yes, Victor Babe? Hawak ko na ang mga titulo ng lupa sa Pampanga, sabi ni Clarice habang hinahaplos ang mga papeles na ninakaw niya sa vault ni Crisanto. Napakadaling lokohin ang asawa ko. Konting iyak ko lang naniniwala na siya na ang matandang ito ang nagnakaw at nagwala. Huminto siya sandali upang makinig sa kabilang linya bago nagpatuloy sa kanyang masamang balak. Huwag kang mag-alala. Pinipeke ko na ang pirma ni Crisanto sa mga transfer documents. Bago pa man maitapon ang matandang ito sa Tagaytay sa susunod na linggo, maililipat na sa shell company natin ang kalahati ng mga shares ng kumpanya niya. Si Crisanto ay magigising na lang na walang-wala na. At tayo, malaya na tayong magkasama. Ang bawat salita na lumabas sa kanyang bibig ay kasing linaw ng tubig sa sapa. Ang ebidensyang kailangan ko upang wasakin ang kanyang buhay ay nakuha na namin sa pinakamadaling paraan. Inilagay ni Clarice ang folder sa kanyang bag at tumingin sa akin ng may mapanghamak na ngiti bago lumabas ng silid. Nang marinig ko ang pag-lock ng pinto, dahan-dahan kong ibinaba ang aking tingin. Ang aking paralisadong mga daliri ay marahang humawak sa gilid ng aking higaan, pinipiga ang tela ng may matinding lakas.
Nakuha na namin ang lahat. Ngunit ang mas malaking hamon ay kung paano ko ito ipakikita kay Crisanto sa paraang hindi na niya magagawang pagtakpan ang kanyang asawa. May isang lihim na hindi alam ng aking anak na si Crisanto. Noong ibenta ko ang halos lahat ng aking ari-arian sa Pampanga para sa kanyang pag-aaral, may isang maliit na lupain sa Guagua na hindi ko binitawan. Isang lupang pamana ng aking mga magulang na ngayon ay napapaligiran na ng mga malalaking kumpanya at nagkakahalaga ng milyon-milyong piso. Ito ang aking huling sandata, ang aking huling hawak sa danggal. Ngunit nalaman ito ni Clarice. Sa pamamagitan ng kanyang mga koneksyon sa labas, nalaman niyang nakapangalan pa rin sa akin ang lupang iyon. Hapon ng Huwebes, 3 araw, bago ang nakatagdang paglilipat sa akin sa Tagaytay. Bumukas ang pinto ng bodega nang may malakas na puwersa. Pumasok si Clarice na may dalang isang pirasong papel at isang asul na ink pad para sa thumbprint. Ang kanyang mga mata ay nanglilisik sa kasakiman. Matanda, tawag niya. Habang papalapit sa aking higaan, ang kanyang boses ay puno ng panggigigig. Huwag na nating pahabain ito. Ibigay mo sa akin ang thumbprint mo rito sa dokumentong ito. Isang simpleng donasyon ng lupa mo sa Pampanga para sa aking shell company. Hindi ako gumalaw. Nanatili akong nakatitig sa kanya tila walang naririnig. Ngunit sa loob ko, ang aking dugo ay kumukulo. Ang lupang iyon ang huling alaala ng aking mga magulang, ang lupang pinagtrabahuhan ko ng may dangal. Hindi ko hahayaang mapunta ito sa mga kamay ng isang magnanakaw. Ayaw mo? Galit na tanaw ni Clarice. Kinuha niya ang aking kanang kamay ng marahas. Huwag kang umastang parang walang naririnig. Alam kong hindi ka patuluyang patay. Pinilit niyang buksan ang aking mga daliri upang isawsaw ang aking dambuhalang hinlalaki sa asul na tinta. Ngunit sa sandaling iyon, ginamit ko ang lahat ng natitirang lakas sa aking katawan. Ang aking kamay na dati ay tila walang buhay, ay biglang sumara ng napakahigpit. Itinalop ko ang aking mga daliri upang maging isang kamao na kasing tigas ng bato na nagpapanatili ng aking huling danggal. Ano ba buksan mo itong kamay mo? Sigaw ni Clarice habang pilit na hinihila ang aking mga daliri. Ang kanyang mukha ay namula sa galit at pagod. Ang kanyang marangyang ayos ay nagsimulang masira dahil sa pakikipagbuno sa isang lumpong matanda. Nang hindi niya makuha ang aking thumbprint, pinuhat niya ang kanyang kamay at marahas na hinampas ang aking braso. Walang silbing matanda kung hindi mo ito pipirmahan. Titiyakin kong mabubulok ka sa Tagaytay nang walang pagkain at tubig. Walang makakapasok na katulong doon para tulungan ka, ngunit hindi ako sumuko. Sa gitna ng aming pagpupumiglas, nang muli niyang hawakan ang aking kamay, sadyang pinaluwag ko ang aking kamao sa isang iglap. Ang aking asul na hinlalaki na may tinta ay mabilis kong idinikit sa kanyang mamahaling puting bestido, bago ko pinalipad ang aking kamay upang mabasa ang papel na kanyang hawak. Ang tinta ay kumalat sa kanyang damit at ang dokumento ay napunit sa gitna. Hayop ka! Hiyaw ni Clarice habang nakatingin sa malaking asul na mansa sa kanyang designer dress at sa napunit na papel sa sahig. Ang kanyang mukha ay nawala ng anumang anyo ng tao na puno ng purong demonyong galit. Papatayin kita. Itinaas niya ang kanyang kamay, handa akong saktan ng direkta sa aking mukha. Ipinikit ko ang aking mga mata, handang tanggapin ang sakit para sa huling tagumpay ng ebidensya. Alam kong ang spy camera sa itaas ay nakuha ang bawat detalye ng kanyang tangka at pisikal na pag-atake. Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang palad sa aking mukha, isang malakas na tunog ng sasakyan ang umalingaw-ngaw mula sa labas ng gate. Ang liwanag ng mga headlight ay gumuhit sa dusty na bintana ng bodega, si Crisanto. Dumating siya ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Natigilan si Clarice. Ang kanyang kamay ay nanatiling nakataas sa hangin, nanginginig sa galit at takot na baka mahuli siya ng kanyang asawa sa ganitong estado. Mabilis niyang ibinaba ang kanyang kamay, pinunasan ang kanyang muka
at sinubukang ibalik ang kanyang wad na angelic mask. Ngunit ang asul na mansa sa kanyang damit ay nanatiling nakatatak. Narinig ko ang mabibigat na yabag ni Crisanto na papalapit sa pintuan ng bodega, sinundan ng pagtawag ng aking pangalan. Bago pa man bumukas ang pinto, mabilis na itinago ni Clarice ang napunit na dokumento at ang inkpad sa likod ng ilang lumang kahon. Sinubukan niyang takpan ng asul na mansa sa kanyang bestido gamit ang kanyang braso. Ngunit bago pa siya makagawa ng panibagong palusot, bumukas ang pinto. Mama Clarice. Tawag ni Crisanto, habang ang kanyang mga mata ay nanliliit sa kadiliman ng bodega. Nang masanay ang kanyang paningin, nakita niya si Clarice na nakatayo ng pilit sa aking tabi, habang ako naman ay nakahandusay sa sahig, humihingal at nanginginig. Ano nangyari rito? Tanong ni Crisanto, ang kanyang boses ay may halong gulat at pag-aalala. Ang kanyang paningin ay nahulog sa asul na mansa sa damit ng kanyang asawa. Clarice, bakit madumi ang damit mo? At bakit nasa sahig si Mama? Bumagsak ang mga balikat ni Clarice at sa isang kisap mata ang galit sa kanyang mukha ay napalitan ng mga peking luha. Lumapit siya kay Crisanto at yumakap ng mahigpit na tila ba siya ang biktima sa eksenang yon. Babe, napakahirap talaga. Humihigbing sabi ni Clarice, iniiwasan ang tanong tungkol sa mansa. Pumunta ako rito para sana paliguan si Mama at Bisan, pero bigla siyang nagwala. Kinuha niya yung lumang asul na pintura mula sa mga kahon doon sa gilid at ipinahid sa damit ko. Tingnan mo, babe, sinusubukan kong tulungan siya, pero sinasaktan niya ako. Isang kasinungalingan na napakadaling lunukin para sa isang taong ayaw harapin ang katotohanan. Tumingin si Crisanto sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng pagod at awa. Ngunit wala akong nakitang bakas ng pag-aalinlangan sa mga salita ng kanyang asawa. Lumuhod siya sa aking tabi. Maingat na binuhat ang aking paralisadong katawan pabalik sa higaan. Hindi ako pumalag. Hinayaan ko ang aking ulo na bumagsak sa kanyang balikat, nagpanggap na pagod mula sa isang sumpong ng pagkabaliw. Mama, huwag mo namang pahirapan si Clarice. Bulong niya sa aking tainga. Konting araw na lang malilipat ka na sa isang lugar kung saan magiging komportable ka. Sa bawat salitang binibitiwan niya, nadaragdagan ang bigat ng pader sa pagitan namin. Ang aking sariling anak, na pinalaki ko sa hirap at pawis, ay ganap ng naging bulag na sunod-sunuran sa ilusyon ng babaeng kumokontrol sa kanyang buhay. Kinabukasan, isang araw, bago ang malaking charity auction na inorganisa ng kumpanya ni Crisanto. Ito rin ang araw na itinakda ni Clarice para tuluyan akong alisin sa bahay. Habang abala ang lahat sa paghahanda para sa auction, lihim na pumasok si Mayumi sa bodega na may dalang isang maliit na memory card at isang bote ng mamahaling alak na ninakaw niya mula sa koleksyon ni Clarice sa itaas. Doña Remedios, bulong ni Mayumi habang ipinapakita ang memory card. Nandito na po lahat. Ang pagnanakaw niya ng mga dokumento ang tawag niya sa kabit niya at ang pananakit niya sa inyo kahapon. Nakasave na ito at handa nang ipalabas anumang oras. Tinanggap ko ang maliit na itim na parisukat. Ito ang magbabago ng lahat. Tiningnan ko ang bote ng alak na dala niya. Bakit mo dinala yan dito, Mayumi? Kagabi po, nanginginig na sagot ni Mayumi. Narinig kong kausap niya muli si Victor. Sinabi niya na kapag nailipat na kayo sa Tagaytay, ihahalo nila ito sa inyong inumin doon. Ipinakita ni Mayumi ang isang maliit na vial na naglalaman ng likidong walang kulay. Ito po ay isang uri ng lason na unti-unting sisira sa inyong mga internal organs na magmumukhang natural na sanhi ng katandaan. Gusto nila kayong mamatay, Doña Remedios, nang walang nagdududa. Ang lamig ng kamatayan ay tila humaplo sa aking balat. Ngunit hindi ito nagdulot ng takot, kundi isang masiding apoy ng determinasyon. Hindi lamang nila ninanakaw ang aking ari-arian at ang isip ng aking anak. Ninanakaw din nila ang aking karapatang mabuhay. Ibalik mo ang alak at ang lason na yan kung saan mo nakuha, Mayumi. Utos ko ng may malamig na tinig.
Hayaan mong isipin nila na gumagana ang plano nila at mamayang gabi sa kalagitnaan ng kanilang pagdiriwang, tayo ang magpapainom sa kanila ng sarili nilang lason ng kahihiyan. Lumipas ang mga oras at sumapit ang gabi ng charity auction. Ang buong mansyon ay puno ng mga ilaw at mga kilalang tao sa lipunan. Si Clarice ay abala sa pagpapakita ng kanyang huwad na kabutihan bilang asawa ng bilyonaryo na Kang Iti, habang tinatanggap ang papuri ng mga tao para sa kanyang mga gawaing kawanggawa. Ngunit habang siya ay naglalakad sa bulwagan, inilabas niya ang kanyang telepono upang basahin ang isang text message mula sa Tagaytay facility. Ang ngiti sa kanyang labi ay nawala. Napalitan ng putla ng takot nang mabasa niya ang mga salitang naghihintay na umasak sa kanyang buhay. Ang text message sa telepono ni Clarice ay nagmula sa isang hindi rehistradong numero. Ang mga salitang nakasulat ay maikli, ngunit sapat na upang patigilin ang tibok ng kanyang puso. Alam ko ang ginawa mo sa lupain sa Pampanga. Nakangiti ka sa kamera, pero ang tunay na lente ay nakatutok sa lahat ng kasalanan mo. Napalunok si Clarice. Inilibot niya ang kanyang paningin sa buong bulwagan, naghahanap ng sinumang pamilyar na muka na maaaring nakakaalam ng kanyang mga lihim. Ang mga taong naroon ay nag-uusap at nagtatawanan mga pamilyar na muka sa alta sosyedad ng Maynila. Wala ni isang mukhang kahina-hinala. Subalit, ang takot sa kanyang dibdib ay nagsimulang gumapang gaya ng makamandag na ahas. Babe, ayos ka lang. Ang tinig ni Crisanto ay pumutol sa kanyang panginginig. Mabilis na itinago ni Clarice ang telepono sa kanyang mamahaling bag at pilit na ibinalik ang matamis na ngiti sa kanyang mga labi. Oo, babe, sagot niya, ang kanyang boses ay may kaunting panginginig. Medyo sumakit lang ang ulo ko, baka dahil sa ingay. Gusto mo bang magpahinga muna? Tanong ni Crisanto. Hinawakan ang kanyang braso ng may pag-aalala. Hindi. Kailangan ko lang ng hangin. Tangi niya umiwas sa hawak ni Crisanto at mabilis na naglakad patungo sa balkonahe palayo sa mga nag-uusyosong mata. Sa loob ng bodega ang gabi ay tahimik, ngunit nagbabaga. Nakaupo ako sa aking higaan, nakasuot ng pinakamagandang ternong itinatago ko pa mula sa huling kaarawan ng aking yumaong asawa. Ang tela nito ay kupas na, ngunit ang bawat sinulid ay sumisimbolo sa isang panahong may dangal akong ipinaglalaban. Pumasok si Mayumi, ang kanyang mukha ay puno ng tensyon at kaba. Dala niya ang isang tablet na konektado sa sistema ng bahay. Nakahanda na po, Doña Remedios. Bulong niya, inilalagay ang tablet sa aking kandungan. Ang proyektor sa bulwagan ay nakakonekta na sa ating network. Pagpindot natin ang play, lalabas na sa malaking screen ang buong video. Hinaplos ko ang malamig na screen ng tablet. Ito ang magiging pinakamalakas na sigaw na maririnig ng buong mundo. Isang sigaw na hindi magmumula sa aking lalamunan, kundi mula sa katotohanang matagal na lang sinubukang ibaon sa ilalim ng lupa. Teka lang, Mayumi. Pigil ko nang makita kong aktibo pa rin ang isa sa mga kamera na inilagay natin. Nasaan si Clarice na yon? Tiningnan ni Mayumi ang feed mula sa kamera sa pasilyo. Papunta po siya sa balkonahe, Doña Remedios. Mukhang balisa, isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Mabuti. Hayaan mo siyang makaramdam ng takot bago natin tuluyang gumuho ang mundo niya. Samantala sa balkonahe, pabalik-balik sa paglalakad si Clarice. Inilabas niya muli ang kanyang telepono at tinawagan si Victor, ang kanyang kasabwat. Victor, may nag-text sa akin. May nakakaalam ng ginawa natin. Bulong niya, ang kanyang boses ay puno ng panik. Baka si Crisanto, baka nahuli na niya tayo. Huminahon ka, Clarice, sagot ng lalaki sa kabilang linya. Kung alam na ni Crisanto, bakit nandyan pa rin siya at nag-aaliw sa mga bisita niya? Baka nananakot lang yon. Siguraduhin mo lang na maitatapon mo na ang matanda bukas sa Tagaytay bago pa may mangyaring masama. Hindi na natin mahihintayan bukas. Mabilis na sagot ni Clarice, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa desperasyon.
Gagawin ko na ngayon. Ipapainom ko sa kanya ang gamot na bigay mo. Sasabihin ko na lang kay Crisanto na inatake siya sa puso. Pinatay niya ang telepono, ang kanyang mukha ay nabalot ng maitim na determinasyon. Tinalikuran niya ang balkonahe at nagmadaling naglakad patungo sa hagdanan pababa sa bodega. Hindi na siya maghihintay pa. Ang matandang yon ay kailangang mamatay ngayon din. Sa loob ng bodega, nakita namin ni Mayumi ang kanyang mabilis na paglapit sa pamamagitan ng kamera. Doña Remedios, papunta siya rito. Bulong ni Mayumi, ang kaba sa kanyang boses ay tila umaalingaw-ngaw. Hayaan mo siyang pumasok? Malamig kong sagot, itinago ang tablet sa ilalim ng aking kumot. Magtago ka sa likod ng mga kahon, Mayumi. Siguraduhin mong nakatutok ang kamera sa kanya. Bumukas ang pinto ng bodega nang may malakas na kalabog. Tumayo si Clarice sa pintuan, ang kanyang muka ay puno ng matinding galit, habang ang kanyang kanang kamay ay nakakuyom sa isang maliit na vial ng lason. Tapos na ang pag-iinarte mo, matanda? Sigaw niya nagmamadaling lumapit sa akin. Ngayong gabi na ang huling hininga mo? Ngunit, bago pa man niya mabuksan ang vial, itinaas ko ang aking ulo. Ang aking mga mata na dati ay nagpapanggap na ulyanin at walang malay, ay tumitig sa kanya ng may malamig at pamatay na kalinawan. Tingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo, Clarice. Malamig at tuwid, nasabi ko, ang aking boses ay hindi nanginginig. Dahil sa mismong oras na ito, lahat ng bisita mo sa itaas ay pinapanood ang tunay mong mukha. Napahinto si Clarice, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat, habang tinititigan ang aking malinaw at kalmadong mukha. At mula sa itaas ang tawanan at tugtugin ay biglang napalitan ng isang bingi at nakabibinging katahimikan. Bumagsak ang maliit na bote ng lason mula sa nanginginig na mga daliri ni Clarice. Gumulong ito sa malamig na semento ng bodega, ngunit wala sa aming dalawa ang nag-abala na tingnan yon. Ang kanyang mga mata na dating puno ng kapangyarihan at kasakiman ay nanlaki sa matinding sindak habang nakatitig sa akin. Sinungaling. Utal na bulong ni Clarice, ang kanyang boses ay nawala ng anumang tapang. Hindi ka nakakapagsalita ng ganyan. Ulyanin ka, baliw ka. Matagal na akong gising, Clarice. Malamig kong sagot, habang marahang itinutulak ang kumot mula sa aking mga binti. At ngayong gabi, gising na rin ang buong Maynila sa tunay mong pagkatao. Sa itaas ang bawat sulok ng Marangyang Bulwagan ay nabalot ng isang nakatutulig na katahimikan bago sumabog ang isang malakas na usap-usapan at galit ng mga tao. Sa malaking projector screen kung saan dapat ipapalabas ang charitable works ng kumpanya ni Crisanto, ang lumabas ay ang malinaw na footage mula sa mga hidden camera sa bodega at sa master bedroom. Nakita ng mga matataas na opisyal ng gobyerno, ng mga mamamahayag at ng buong alta sosyedad ng Maynila kung paano itinapon ni Clarice ang mga tirang pagkain sa sahig, kung paano niya ako sinaktan, at kung paano niya ipinagmalaki sa telepono ang pagpeke sa pirma ng aking anak upang pagnakawan ang kumpanya. Narinig ng buong mundo ang kanyang boses. Ang daling lokohin ng asawa ko. Konting iyak ko lang, naniniwala na siya. Nawalan ng kulay ang mukha ni Clarice. Narinig niya ang kaguluhan sa itaas. Para siyang isang tusong hayop na nadapa sa sarili niyang bitag. Mabilis siyang tumalikod at nagmamadaling tumakbo. Pataas sa hagdanan, ang tunog ng kanyang mga mamahaling sapatos ay mabilis at walang kaayusan. Inayos ko ang aking terno. Tumingin ako kay Mayumi na nakatayo sa tabi ng aking wheelchair. Itaas mo ako, Mayumi. Panahon na para harapin ko ang aking anak. Nang makarating ang aking wheelchair sa pintuan ng Grand Ballroom, ang mga tao ay mabilis na nag-usog upang bigyan ako ng daan. Ang bawat mata sa bulwagan ay nakatutok sa akin, hindi na ng may awa, kundi ng may matinding paggalang at pagkahabag. Sa gitna ng bulwagan nakatayo si Crisanto. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel, ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa matinding kahihiyan at pagkagulat. Sa harap niya si Clarice ay nakaluhod, humahawak sa kanyang binti,
habang umiiyak ng pilit. Babe, please, hindi totoo yon. Ay lang yon. Fake video yon. Hysterical na sigaw ni Clarice habang sinusubukang hawakan ang kamay ni Crisanto. Niloloko ka ng matandang yan. Kakampi niya ang mga katulong, ngunit wala ng silbi ang kanyang mga luha. Ang maskara ng banal na manlilinlang ay tuluyan ng napunit. Lumapit si Crisanto sa akin. Ang bilyonaryong negosyante na kinatatakutan ng marami ay biglang bumagsak sa kanyang mga tuhod sa harap ng aking wheelchair. Bumaon ang kanyang muka sa aking kandungan at ang kanyang mga balikat ay nanginghinig sa matinding pag-iyak. Mama! Diyos mio, Mama! Humahagulkol na sabi ni Crisanto, ang kanyang boses ay basag na basag. Patawarin mo ako! Anong ginawa ko sa'yo? Patawarin mo ako! Tumingin ako sa aking anak. Walang galit sa aking puso. Ngunit wala rin ang dating labis na pagmamahal na nagbulag sa akin sa loob ng maraming taon. Ang aking kamay ay nanatiling nakatabi sa aking kandungan, hindi ko siya hinawakan. Tumayo ka, Crisanto. Malamig, ngunit tuwid kong utos. Ang matang piniling maging bulag ay hindi dapat humihingi ng awa kapag dumatag ang katotohanan. Ibinigay ko sa iyo ang lahat, ngunit ipinagpalit mo ang iyong ina sa isang magandang kasinungalingan. Nang marinig iyon ni Clarice, napagtanto niyang wala na siyang kakamping natitira. Ang kanyang pagpapanggap na biktima ay biglang napalitan ng panggigigil at matinding galit. Tumayo siya mula sa sahig, ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa akin at sa aking anak. Mga walang utang na loob, sigaw ni Clarice sa gitna ng maraming tao, tuluyan nang nawala ang kanyang urbanidad. Ako ang nagdala ng karanyaan sa pamilyang ito. Kung hindi dahil sa akin, mukha kayong mga probinsyano sa harap ng negosyo. Hindi niyo ako pwedeng ipulong na parang basahan lang. Mabilis siyang tumakbo patungo sa kanyang mamahaling handbag. Sa mesa, kinuha ang mga orihinal na dokumento at ang kanyang telepono. Kung babagsak ako, isasama ko kayo. Sigaw niya habang tumatakbo patungo sa labasan. Naipasok ko na ang mga peke dokumento sa bangko sa oras na ito. Nakasangla na ang lahat ng ari-arian mo, Crisanto, maghihirap kayong dalawa. Bago pa man makahakbang ang mga security guard upang pigilan siya, mabilis siyang nakalabas sa malaking pinto ng mansyon, patungo sa madilim na kalsada. Ngunit sa aking mga labi, isang malamig na ngiti ang marahang sumilay. Hindi niya alam ang huling hakbang ng kanyang kapahamapakan ay kasalukuyan pa lamang nagsisimula. Ang malamig na hangin ng gabi ay humampas sa mukha ni Clarice habang mabilis niyang pinapatakbo ang kanyang sasakyan palayo sa mansyon. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela, nanginginig sa pinaghalong takot at matinding galit. Sa passenger seat nakapatong ang mamahaling bag na naglalaman ng mga dokumento ng lupa at mga bank transfer forms. Ito ang kanyang tiket patungo sa kalayaan. Kinuha niya ang kanyang telepono at mabilis na tinawagan ang numero ni Victor. Victor, nakuha ko na ang mga papeles. Papunta na ako dyan. Kailangan nating umalis ng bansa ngayon din bago pa makarating ang mga pulis. Mabilis at humihinga lautos ni Clarice. Ngunit sa kabilang linya, walang bakas ng pagmamadali o pag-aalala mula sa kanyang kasabwat. Isang malamig at mapangutyang tawa ang sumagot sa kanya. Tanga ka ba talaga, Clarice? O sadyang nabulag ka na ng sarili mong ambisyon? Ang boses ni Victor ay tila yelong dumampi sa kanyang batok. Tinawagan ako ng contact natin sa bangko. Ilang minuto lang ang nakalipas. Naka-freeze ang lahat ng bank accounts ni Crisanto mula pa kaninang hapon. At ang titulong ninahaw mamula sa vault, isang pekeng kopya. Matagal lang inilipat ng matanda ang tunay na titulo sa isang trust fund na hindi natin kailanman magagalaw. Tumigil ang pagtibok ng puso ni Clarice. Hindi totoo yan? Nakita ko mismo ang mga papeles. Tapos na ang laro, Clarice. Wala na tayong makukuha. Huwag mo na akong tatawagan dahil ayaw kong madamay sa pagkakulong mo. Tuluyang naputol ang linya. Ang bawat salita ni Victor ay tila mga pako na bumaon sa kanyang isipan.
Isang malakas at nakabibinging panahoy ng kadesperaduhan ang kumawala mula sa kanyang lalamunan habang patuloy na umaandar ang kanyang sasakyan sa madilim na kalsada. Nawala ang kanyang asawa, nawala ang kanyang pera, at ngayon ay iniwan siya ng lalaking inakala niyang sasagip sa kanya. Wala siyang natira, kundi ang mga damit na suot niya at ang asul na mansa ng tinta na sumisira sa kanyang perpektong imahe. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkabaliw, napansin niya ang maliit na kompartimento sa harap ng kanyang sasakyan. Binuksan niya ito nang nanginginig ang mga kamay at inilabas ang isang makapal na folder. Ito ang huling dokumentong hindi niya ipinaalam kahit kay Victor. Isang life insurance policy na nagkakahalaga ng 50 milyong piso nakapangalan kay Remedios Villanueva kung saan si Clarice ang nag-iisang benepisyaryo na may peking pirma ni Crisanto. Upang makuha ang pera, may isa lamang kondisyon. Kailangang mamatay ang matanda sa isang aksidente. Ibinalik niya ang sasakyan at mabilis na nagtungo sa likurang bahagi ng subdivision kung saan matatagpuan ang isang matarek at madilim na bangin na paboritong tapunan ng mga construction debris. Ang lugar na yon ay malapit lamang sa likod bahay ng kanilang mansyon. Sa mansyon ang kaguluhan ay patuloy. Habang abala si Crisanto sa pagharap sa mga pulis sa loob ng bulwagan, hiniling ko kay Mayumi na ilabas ako sa harden upang makalanghap ng sariwang hangin at makalayo sa ingay ng mga taong nagtatanong. Ang gabi ay tahimik. Ang mga bituin ay nagtatago sa likod ng makakapal na ulap. Doña Remedios, nakuha na po natin ang hustisya. Nakangiting bulong ni Mayumi habang itinutulak ang aking wheelchair sa sementadong daanan malapit sa likurang gate. Makukulong nga si Clarice. Hindi pa tapos ang laban hanggat hindi ko nakikitang nakaposas ang kanyang mga kamay, Mayumi. Malamig kong sagot, ang aking paningin ay nakatutok sa madilim na kakahuyan sa aming harapan. Ang mga ahas kapag na-corner doon, mas nagiging mabagsik ang tuklaw. Bago pa man makasagot si Mayumi, isang mabilis na anino ang lumabas mula sa dilim. Isang mabigat na bagay ang buong lakas na inihampas sa likod ng ulo ni Mayumi. Walang anumang salitang lumabas sa bibig ng kaawa-awang katulong. Tuluyan siyang bumagsak sa damuhan na wala ng malay. Mula sa dilim lumabas ang mukha ni Clarice. Ang kanyang buhok ay magulo, ang kanyang makeup ay natunaw sa pawis at luha, at ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa matinding kabaliwan. Hawak niya ang isang malaking flashlight na baka lang ginamit niya upang patumbahin si Mayumi. Hinawakan niya ng mahigpit ang mga hawakan ng aking wheelchair. Akala mo ba panalo ka na matanda? Mariing bulong niya habang mabilis at pilit na itinutulak ang aking upuan palabas ng gate patungo sa madilim na kalsada na papunta sa bangin. Sinira mo ang buhay ko. Kinuha mo ang lahat ng sa akin. Kaya ngayon, kukunin ko ang huling hininga mo kapalit ng 50 milyong piso. Hindi ako sumigaw. Hindi ako nagmakaawa. Pinakiramdaman ko ang mabilis na pag-andar ng mga gulong ng aking wheelchair sa magaspang na semento. Ang mga desperadong daga, Clarice, ay palaging bumabalik sa sarili nilang bitag. Malamig kong pahayag, hindi man lang lumilingon sa kanya. Sa tingin mo ba ay hindi ko alam ang tungkol sa peking insurance na ginawa mo? Manahimik ka, galit na sigaw niya. Ang matarik na bangin ay nasa aming harapan na. Ang kadiliman sa ibaba ay tila isang malaking bunganga na naghihintay lumamon sa anumang mahulog. Itinulak niya ng malakas ang aking wheelchair patungo sa pinakagilid ng bangin. Ang mga unahang gulong ng aking upuan ay lumagpas sa semento na kabitin sa kawalan. Ang malamig na hangin mula sa ibaba ay humaplos sa aking mga paa. Isang maling galaw, isang huling tulak mula kay Clarice at tuluyan na akong mahuhulog sa aking kamatayan. Ito na ang katapusan mo, Reyna ng Pampanga. Natatawang bulong ni Clarice, inihahanda ang kanyang mga kamay para sa huling pagtulak. Batiin mo na lang si Satanas para sa akin. Bitiwan mo ako, matanda. Nagsisigaw si Clarice habang kinukuyom ang kanyang mga ngipin sa matinding galit. Sa kabila ng panghihina ng aking mga binti,
Ang aking mga daliri ay may lakas ng isang taong ipinaglalaban ang kanyang buhay. Bago pa man niya maidulak ng tuluyan ang aking wheelchair, sa malalim na bangin, pinaikot ko ang aking kamay at mahigpit kong ginapangan ang kanyang pulso. Ang aking mga kuko ay bumaon sa kanyang mamahaling balat. Kung mahuhulog ako sa bangin na ito, Clarice. Malamig kong bulong sa kanya habang nakatitig sa kanyang mga nanlilisik na mata. Isa-isa kitang isasama sa ibaba. Isang segundo bago niya maipagpag ang aking kamay, ang buong madilim na kalsada ay biglang napuno ng napakaliwanag na ilaw. Ang mga pulang at bughaw na ilaw mula sa mga sasakyan ng pulisya ay nagpalit-palit ng liwanag sa paligid, habang ang tunog ng mga malalakas na makina ay nagmula sa likuran. Clarice, bitiwan mong mama ko. Ang sigaw ni Crisanto ay umalingaw-ngaw sa gabi. Tumakbo siya ng napabilis mula sa kanyang sasakyan, kasunod ang 5 armadong pulis. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding takot at panggigigil nang makita niya ang aking wheelchair na nakabitin sa gilid ng bangin. Bago pa man makagalaw si Clarice, mabilis na itinapon ni Crisanto ang kanyang sarili, patungo sa aking kinalalagyan. Inabot niya ang frame ng aking wheelchair at buong lakas niya itong hinila pabalik sa sementadong kalsada, malayo sa tiyak na kamatayan. Sa lakas ng paghila ni Crisanto, napabitaw si Clarice at napasobsob sa putik sa gilid ng daan. Ang kanyang mamahaling bestido ay mabilis na nabalot ng maitim at mabahong putik ng kalsada. Huwag kang gumalaw, sigaw ng kapitan ng pulisya habang nakatutok ang kanilang mga baril kay Clarice. Mabilis siyang dinaluhong ng 2 pulis at pinindot ang kanyang muka sa basang lupa upang ilagay ang matigas na bakal ng posas sa kanyang mga pulso. Crisanto babe, tulungan mo ako. Hysterical na umiiyak si Clarice, mula sa putik ang kanyang muka ay puno ng dungis at luha. Tinangka akong itulak ng matandang yan. Nanlaban lang ako. Pilit niya akong pinapapirma sa mga papeles. Tumingin si Crisanto sa kanya. Wala nang bakas ng pagmamahal-awa o pag-aalinlangan sa mga mata ng aking anak. Ang tanging naroon ay ang purong pandidiri sa babaeng halos pumatay sa kanyang ina. Manahimik ka, Clarice. Galit na. Sabi ni Crisanto, ang kanyang boses ay nanginghinig sa matinding pot. Narinig ng buong kapulisan ang bawat salitang sinabi mo. Ang analog na telepono ni Mama ay may direktang linya sa sasakyan ng mga pulis sa tulong ni Mayumi. Nahuli ka sa sarili mong bibig. Nawala ng salita si Clarice. Ang kanyang huling laro ng pagpapanggap na biktima ay tuluyan ng nawalan ng halaga. Sa harap ng mga pulis ng aking anak at ni Mayumi na dahan-dahang inaalalayan ng mga paramedics mula sa likuran, si Clarice ay kinaladkad patungo sa loob ng sasakyan ng pulisya na parang isang karaniwang kriminal. Ang kanyang marangyang buhay, ang kanyang dangal, at ang kanyang mga pangarap ay natapos sa gitna ng basang putik. Nang makaalis ang sasakyan ng pulis, lumapit si Crisanto sa akin. Bumagsak siya sa kanyang mga tuhod sa harap ng aking wheelchair, hinawakan ang aking 2 kamay at ipinahid ang kanyang basag na mukha sa aking kandungan. Mama, ligtas ka na. Umiiyak na bulong niya. Uwi na tayo sa mansyon, Mama. Ipagtatabuyan ko ang lahat ng alaala ng babaeng yon. Isasama kita sa pinakamagagaling na doktor sa mundo para makalakad ka ulit. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng perang gusto mo. Tiningnan ko ang aking anak. Ang kanyang mga luha ay pumapatak sa aking lap. Ngunit ang aking puso ay nananatiling malamig at malinaw. Ang perang ibinibigay niya ay hindi ang gamot sa sugat na pinalalim ng kanyang kawalang malay. Dahan-dahan kong inalis ang aking mga kamay mula sa kanyang pagkakahawa. Ibenta mo ang mansyon na yan, Crisanto. Malamig ngunit matatag kong sabi habang itinutuwid ko ang aking likod sa wheelchair. Dahil bukas na bukas din babalik ako sa Pampanga at hindi kita kasama. Napatigil si Crisanto. Tumingala siya sa akin, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat at matinding sakit. Ang malamig at amag na hangin sa loob ng kulungan sa Maynila ay isang malaking kaibahan sa marangyang mansyon
na dating pinagharian ni Clarice. Nakaupo ako sa tapat ng isang lumang mesang gawa sa kahoy kasama si Mayumi. Bumukas ang bakal na pinto. Iniluwa nito si Clarice, nakasuot ng kulay kahel na damit ng bilanggo, walang palamuti. Sa muka magulo ang buhok at ang dalawang kamay ay nakagapos sa matigas na posas. Ang dating maipagmamalaking ganda at karangyaan ay tuluyan ng napalitan ng paet at kapaguran. Tumingin siya sa akin at sa kabila ng kanyang estado, sinubukan pa rin niyang maglabas ng mapanghamak na ngiti. Ano naparito ka ba para pagtawanan ako matanda? Galit na bulong ni Clarice habang pilit na itinutulak ang silya upang maupo sa tapat ko. Masaya ka na ba na nakikita mo akong nakagapo sa bakal na ito? Tinitigan ko siya ng may matatag at malamig na paningin. Wala akong naramdamang galit at lalong wala akong naramdamang awa. Ang taong nakatayo sa harap ko ay hindi na isang banta, kundi isang aral ng kasakiman na nasunog sa sarili nitong apoy. Pumarito ako, Clarice. Marahan kong pahayag. Ang aking boses ay umialingaw-ngaw sa tahimik na silid upang tingnan ang taong ipinagpalit ang kanyang kaluluwa sa perang, hindi naman kailanman naging sa kanya. Huwag mo akong pangaralan. Sigaw ni Clarice, ang kanyang boses ay naninginig habang idinidikit ang kanyang mga kamay sa mesa. Magaling lang ang abogado mo ngayon. Pero sa oras na makalabas ako rito, sisingilin ko kayong lahat ni Crisanto. Isang marahang iling ng ulo ang ibinigay ko sa kanya. Walang abogadong darating para sa iyo, Clarice. Iniwan ka na ng iyong kasabwat na si Victor matapos niyang kunin ang natitira mong pera. At ang iyong pampublikong abogado, hindi man lang makabayad ng piyansa para sa 10 kasong kinakaharap mo, pagnanakaw, falsification of documents, at attempted murder. Nawalan ng kulay ang mukha ni Clarice. Ang panginginig ng kanyang mga labi ay hindi na niya maitago. At may isa pa akong gustong ipaalam sa iyo. Pagpapatuloy ko, habang inilalabas ni Mayumi ang isang opisyal na dokumento mula sa aking bag. Ang mga alahas na ninakaw mo sa akin at isinangla mo sa bangko, nakuha ko na muli ang mga iyon. Ibinenta ko ang kalahati nito at ang perang nakuha ay ginamit ko para bayaran ang mga abogado na nagkakaso sa iyo ngayon. Ang sarili mong kasakiman ang nagpondo sa iyong pagkakulong. Ang mga mata ni Clarice ay nanlaki sa matinding pagkagulat at kahihiyan. Ang kanyang mga labi ay gumalaw, ngunit walang salita ang lumabas mula rito. Ang pader ng kanyang kayabangan ay tuluyan ng nagkabitak-bitak sa harap ng katotohanan. Hindi ka lang isang magnanakaw, Clarice. Malamig kong sabi, habang itinutulak ang aking mga kamay sa mga hawakan ng aking wheelchair. Isa kang taong naniwalang ang katanyagan ay makukuha sa pamamagitan ng pag-apak sa dangal ng iba. Sa sandali ngayon, ginawa ko ang isang bagay na hindi inasahan ng sinuman sa loob ng silid. Inilagay ko ang aking 2 paa sa malamig na semento. Gamit ang lakas ng aking mga kamay at ang tuloy-tuloy na therapy na lihim na ibinigay sa akin ng doktor sa tulong ni Mayumi, matapos alisin ang lason sa aking katawan, dahan-dahan kong itinayo ang aking sarili. Ang aking mga binti na dating itinuring na walang buhay ay nanginginig, ngunit matatag na tumayo sa sahig. Tumayo ako ng tuwid sa harap ni Clarice, nakatitig sa kanya mula sa itaas. Ang mga lason na ipinaiinom niya sa akin araw-araw, ang tanging dahilan kung bakit hindi ako makalakad noon at ngayong malinis na ang aking dugo, ang aking lakas ay nagbabalik na. Napasinghap si Clarice. Napatra siya sa kanyang silya, ang kanyang mga mata ay halos lumabas sa matinding sindak. Lumalakad ka! Hindi ako kailanman naging lumpo sa utak at puso, Clarice. Huling salita ko habang tumatalikod sa kanya. Ikaw ang totoong nakagapos, hindi ng bakal na posas na yan, kundi ng sarili mong masamang kaluluwa. Naglakad ako ng dahan-dahan, ngunit may dangal patungo sa pinto, habang si Clarice ay nagsimulang magwala at magtatakbo sa loob ng silid. Sumisigaw ng aking pangalan, habang inilalayo siya ng mga gwardya. Nang makalabas kami sa presinto, ang liwanag ng araw ay pumasa sa aking mukha. Sa tabi ng kalsada,
Nakatayo si Crisanto sa tapat ng kanyang mamahaling sasakyan, may dalang dalawang malalaking maleta. Ang kanyang mukha ay puno ng pagsisi at pag-asa. Mama. Lumapit si Crisanto, bumagsak muli ang kanyang tingin sa aking mga paang nakatayo na ngayon sa lupa. Nabalot siya ng pagkagulat at luha. Nakakalakad ka na. Mama, pakiusap, isama mo ako sa Pampanga. Iiwan ko ang kumpanya, iiwan ko ang Maynila. Magsisimula ako muli kasama mo. Tinitigan ko ang aking anak. Ang kanyang pagmamakaawa ay tapat. Ngunit ang sugat ng kanyang kapabayaan ay nangangailangan ng higit pa sa mga salita. Kung gusto mong sumama sa akin sa Pampanga, Crisanto, malamig kong utos habang nakatitig sa kanyang mga mata. Iwan mo ang susi ng mamahaling kotse na yan. Iwan mo ang pangalan mo bilang bilyonaryo at sumakay ka sa pampublikong bus kasama ko bilang isang simpleng anak na handang magtrabaho mula sa ibaba. Natigilan si Crisanto. Tumingin siya sa kanyang mamahaling sasakyan, sa kanyang mamahaling relo, at muling tumingin sa akin. Tiningnan ni Crisanto ang makinang na susi ng kanyang mamahaling sasakyan at ang gintong relo sa kanyang pulso. Sa loob ng maraming taon, ang mga bagay na ito ang sumisimbolo sa kanyang tagumpay. Ang mga bagay na inakala niyang magbibigay sa kanya ng danggal. Ngunit sa harap ng aking malamig na paningin, pinalabas niya ang isang malalim na buntong hininga. Inabot niya ang susi at ang rilo sa kanyang tapat na driver. Ibalik mo ang kotse sa kumpanya. Sabihin mo sa board of directors na maglalagay ako ng pansamantalang tagapamahala. Aalis muna ako. Binalikan niya ang dalawang simpleng bag na naglalaman ng aking mga gamit at inakit ito sa pampublikong bus na patungong Pampanga. Umupo siya sa lumang upuan sa aking tabi, nakasuot ng simpleng kamisa de chino. Walang bakas ng pagiging bilyonaryo, walang salitang lumabas sa aking mga labi. Ngunit sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, nakita ko ang aking tunay na anak. Hindi ang negosyanteng nabalot ng kasakiman, kundi ang batang pinalaki ko sa hirap. Ang biyahe patungong Guagua ay puno ng katahimikan. Habang ang bus ay naglalakbay sa kahabaan ng daan, ang amoy ng usok ng Maynila ay dahan-dahang napalitan ng sariwang hangin ng bukirin, ang amoy ng basang lupa at ng mga punong mangga na pamilyar sa aking kabataan. Nang makarating kami sa aming bayan sa Pampanga, hindi kami pumunta sa isang marangyang rest house. Pumunta kami sa malawak na lupain na ipinaglaban ko laban kay Clarice. Dun sa tulong ng aking natitirang pera at sa pangangasiwa ni Mayumi, sinimula naming itayo ang Bahay Remedios, isang tahanan at kanlungan para sa mga matatandang inabuso, pinabayaan at itinapon ng kanilang sariling mga pamilya. Sa loob ng 6 na buwan, pinanood ko ang pagbabago ni Crisanto. Ang mga kamay na dating humahawak lamang ng mga mamahaling pluma at kontrata ay natutong humawak ng martilyo, magbuhat ng mga semento at magsilbi ng mainit na supas sa mga matatandang naninirahan sa aming pasilidad. Hindi siya nagreklamo. Bawat patak ng pawis sa kanyang no ay kanyang tinanggap bilang bahagi ng kanyang pagbabayad dusa. Isang hapon habang nakaupo ako sa ilalim ng malaking punong mangga, habang pinagmamasdan ang mga bulaklak, sa harden pumasok si Mayumi na may dalang isang pahayagan mula sa Maynila. Doña Remedios! Marahang bulong ni Mayumi habang inilalapag ang pahayagan sa aking kandungan. Labas na po ang pinal na hatol ng korte kay Clarice. Binasa ko ang balita sa unang pahina. 28 taong pagkabilanggo nang walang posibilidad ng piyansa para sa kasong attempted murder, grand fraud, at forgery. Ang kanyang apela ay mabilis na ibinasura ng Korte Suprema dahil sa matibay na mga ebidensyang ibinigay namin. Wala ni isa sa kanyang mga dating kaibigan sa alta sosyedad ang dumalaw sa kanya sa bilangguan. Ang kanyang pangalan ay tuluyan ng nabura sa lipunan, pinalitan ng kahihiyan at paglimot. Ipinikit ko ang aking mga mata at huminga ng malalim. Ang pait na matagal na naghari sa aking dibdib ay tuluyan ng naglaho, pinalitan ng isang malalim at payapang katahimikan.
Ang hustisya ay naipatupad na hindi sa pamamagitan ng put, kundi sa pamamagitan ng katotohanan. Lumapit si Crisanto mula sa kusina. May dalang isang tasa ng mainit na tsokolate, ang paborito kong inumin, na gawa sa katutubong kakao ng Pampanga. Inilapag niya ito sa maliit na mesa sa aking tabi bago dahan-dahang lumuhod sa aking harap sa ibabaw ng damuhan. Yumuko siya at kinuha ang aking kanang kamay, inilagay ang kanyang noo sa likod ng aking palad sa isang taimtim na pagmamano. "Mama?" Bulong ni Crisanto, ang kanyang boses ay puno ng humility at tunay na pagmamahal. "Salamat sa hindi pagbitaw sa akin nung ako ang tuluyang nabulag. Patawarin mo ako sa lahat ng sakit na naidulot ko sa'yo." Tiningnan ko ang aking anak. Ang kanyang mga balikat ay hindi na mabigat at ang kanyang mga mata ay malinis na. Dahan-dahan kong itinaas ang aking kabilang kamay at marahang hinaplos ang kanyang buhok. "Ang nakaraan ay nakalipas na, Crisanto." Mahinahon kong sabi sa kanya. "Ang mahalaga ay marunong kang gumising at magbalik sa iyong pinagmulan." Ang tunay na yaman ng isang tao ay wala sa laki ng kanyang negosyo, kundi sa dangal ng kanyang puso. Tumayo ako mula sa aking silya, nang walang tulong ng wheelchair, nang walang tulong ng sinuman. Humakbang ako ng matatag sa ibabaw ng berdeng damo ng Pampanga, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa pait-aas ng bukirin. Ako si Remedios Villanueva, at pinalaya ko na ang aking sarili sa tanikala ng nakaraan. 2 taon ang mabilis na lumipas. Nakatayo ako sa tapat ng bintana ng aking opisina sa Bahay Remedios, sa Guagua, Pampanga, habang nakahawak sa isang simpleng tungkod na gawa sa matigas na kahoy ng nara. Sa labas, ang araw ay muling sumisikat sa ibabaw ng malawak na bukirin. Ang mga ibon ay nag-aawitan sa mga sanga ng punong mangga at mula sa bulwagan sa ibaba, naririnig ko ang tawanan ng 10 matatandang babae na dating itinapon at pinabayaan ng kanilang pamilya. Ngunit ngayon ay may ligtas at disenteng tahanan na. Doña Remedios, nakahanda na po ang mga papeles para sa bagong pasilidad sa Tarlac. Masayang bati ni Mayumi habang pumasok sa silid. Nakasabit sa kanyang leeg ang kanyang ID bilang Chief Administrator ng aming foundation. Ang dating takot na katulong ay ganap nang naging isang matatag at iginagalang na pinuno. "Salamat, Mayumi." Nakangiti kong sagot habang inilalagay ang aking pirma sa mga dokumento. Mula sa bintana, nakita ko si Crisanto na tumutulong sa pagbubuhat ng mga kahon ng gamot mula sa isang delivery truck. Nakasimpleng t-shirt lamang siya at maong na pantalon, ang kanyang balat ay mas naging kayumanggi dahil sa pagtatrabaho sa ilalim ng araw. Nakuha na muli ng kanyang kumpanya sa Maynila ang katatagan sa tulong ng isang tapat na board of directors. Ngunit mas pinipili niyang ilaan ang 3 araw sa bawat linggo upang manatili rito sa Pampanga at magsilbi sa amin. Natuto na siyang magpakumbaba. Natuto na siyang pahalagahan ang mga bagay na hindi nabibili ng pera. Minsan tinatanong ako ng mga taong dumadalaw rito, "Pinatawad mo na ba ang anak mo? Pinatawad mo na ba ang mga taong sumira sa'yo?" Sinasagot ko sila ng may ngiti at malinaw na kaisipan. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng paglimot sa kasalanan, at lalong hindi ito ang pagpapahintulot na ulitin nila ang pang-aabuso. Pinatawad ko si Crisanto dahil nakita ko ang kanyang tapat na pagsisisi at ang kanyang pagsusumikap na ituwid ang kanyang mga pagkakamali sa pamamagitan ng gawa at hindi lamang sa salita. Ngunit para kay Clarice ang hustisya ng batas ang sumagot sa kanya. Nabalitaan ko kamakailan na ang kanyang huling apela sa bilangguan ay tuluyan ng tinanggihan. Doon sa loob ng 4 na sulok ng malamig na selda sa Mandaluyong, kinugugol niya ang kanyang kabataan nang walang sinumang dumadalaw o umaalala sa kanya. Ang kanyang sariling kasakiman ang naging sarili niyang bilangguan. Hanap ko na ang ganap na kapayapaan. Isang kapayapaang hindi nakasalalay sa laki ng mansyon, sa dami ng alahas, o sa papuri ng lipunan. Ang kapayapaan
ay ang kakayahang tumitig sa salamin sa bawat umaga ng may malinis na konsensya at dangal na hindi kailanman nayapakan ng sinuman. Lumapit si Crisanto sa akin, may dalang isang baso ng warm water at ang aking mga vitamins. Inabot niya ito sa akin ng may buong paggalang bago marahang humalik sa aking pisingi. "Salamat, Mama," bulong niya. "Salamat sa pagtuturo sa akin kung paano maging isang tunay na tao." Tumingin ako sa malawak na langit ng Pampanga. Ako, si Remedios Villanueva. Isa akong katulong noon naging ina ng isang bilyonaryo, naging biktima ng traidor na pamilya. Ngunit ngayon, ako ay nakatayo bilang reyna ng aking sariling buhay. Dahil ang tunay na reyna ay hindi kailangan ng korona na gawa sa ginto o brilyante. Ang tunay na reyna ay ang babaeng marunong tumayo sa sarili niyang mga paa, marunong lumaban gamit ang utak at dangal, at hindi kailanman papayag na maging biktima ng kahit kanino.